Good morning, subscriber! Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa aking daily videos. Maligo ka pa, boy? Maligo ka pa, di na? Pagkaligo na, para wala nang maligo sa banyo pagka nalinisan ko na. Yan. So, almusal muna tayo. After the almusal, bakbaka na naman tayo sa pagliligpit at banyo na lang lilinisin ko. 2 banyo, baba, taas. Si Joab nagmamap na. Saan ka nagmamap sa taas? Yung ilalim ng kama, ha? Naghati kami ng trabaho. Yeah. Ba't kasi hindi mo dinala yung ano doon? Pigaan? Ba't di mo dinala yung pigaan para di ka na pabalik-balik? Sige, wag na. Ha? Ilagay mo lang siya sa isang lugar para balik-balikan mo lang pagbanlaw. Ang ulam ko, bintira namin kahapon. Yung niluto ng anak ko na. Ano yan? Lumang balde? Nag-adobo siya kahapon ng baboy tsaka manok. Buto. Yun yung hapunan namin kagabi. Kaya ang dami. Daming natira. Iwit pa ka sa kubaw eh. So, hindi na ako nagluto ng almusal. Ito na yung inalmusal namin. Tsaka yung kanin din kagabi. Pinainit ko lang. So, hindi na kami. Check ano to? Iuwi natin lahat o kalahati, Iwan? Nagdala kasi kami ng bigas galing sa Cubao, yan o. Halos 1/4. Inisip ko kung iwan o uwi. Kasi sigurado, matagal-tagal na naman tumapuntahan. Pupunta na to ng anak ko pagka didiligan yung halaman ko. Kasi kailangan once or twice a week kailangan maano siya. Madiligan. Boy, yung kortina mo, nalabahan ko na nasa taas. Kung ba nakakaon? Kuha atong duha, itaklob sa duha ka computer. Sige. Sa taas? Nasa sampayan. Ugan na to. Bisaya yung pamangking ko. Kasi taga Mindanao kami. Eh, pag kinakausap ko ng Bisaya. Nandito lang yan sa Manila for 1 year kasi na-internship siya. Which is required sa mga bagong graduate ng medicine para makapag-take ng boards. So, malapit na siyang matapos. Alam ko, parang August yata siya matatapos internship. Tapos dire-diretso na yan, review. Tapos after review, boards, hopefully makapasa. Pero matalino naman yan, kaya niya ipasa. Tapos, pagka full-fledged, na siya, doctor na siya, uwi na sa Mindanao. Kasi magiging barrio doctor siya kasi DOST scholar siya. Boy, DOST scholar ka ba? O pay now, pay later scholar?
Iba din yung DOH. Ha? Iba din yung DOST scholar kasi DOH pala. Ay, DOST? Oo. Iba yun. DOH ako. Ang DOH boy, puro medical course lang pala talaga dyan, ano? May kasama pa ata yun. May midwife ata yun. Kalimutan ko na yun. Kaya nga, puro medical course lang. Oo. Kasi ang DOST, pwede namang hindi sciences, pwede ibang kurso. DOST pala scholar siya. Scholar ng bayan. So, in return, 1:1 ang ratio. Ibig sabihin, kung ilang taong kanila nasuportahan sa pag-aaral, magpe-payback ka ng year din. Katulad niya. Boy, anong sa'yo? 1:1, 1:2? Bakit 1:2 ka? Ha? Kasi full scholar ka. Pero 4 years lang ang nasupport nila sa'yo, di ba? Bakit 5? Kasama itong internship. Putek na yan, 10 years ang ipipayback mo? Natutupad ba yun? Full scholar siya sa DOST. Kasi, ang alam ko 1:1 lang yan. Ibig sabihin, kung 4 years ka nag-aral ng medicine, kasi di ba may mga first coursers na sila sa iba-ibang school, pero pwede mo na umpisahan ng yung preparatory mo, pwede naman. So, 8 years yun. Putik na yan. Kung 8 years yun, times 2. 16 years ka magsuserve. Siya, nakatapos na siya ng ibang kurso dun sa Mindanao. Biologist ka ba, boy? Pre-med mo, yun, biologist. So, dito siya nag-proper sa Ilocos, sa Batang Ilocos, doon sa Don Mariano ka ba, boy? Don Mariano yung Polytechnic State University ng mga medical courses. 4 years siya doon. 4 years. Plus 1 year na nag-internship siya. So siya, since na full scholar siya, 1:2 pala. So yung 5 years niya, magpe-payback serve siya ng 10 years. Sa sa government. Hindi siya pwede mag-abroad. Pero boy, while si-serve ka sa government, pwede ka magtayo ng sarili mong private clinic, di ba? Yun. Yun lang yung pwede lang gawin. Magpa-private clinic. Pero kung sabi magtrabaho sila sa ibang ospital, private di pwede. Ha? Pwede rin ba? Parang consultant lang ang dating. So, hindi ka lang mag-abroad. Sa Pilipinas lang. Pagka sa private ka pala nagtrabaho, equivalent din yun sa payback serve pala yun. Sa Pilipinas. Hindi specific na government hospital. Pero bakit ka pa magpa-private? Ang ganda ng benefits ng public. Pwede naman kasi sabay. Pwede sabay? Mga consult, pero kung mga consult. Bawal yun, boy. Bawal yun. Na magtatrabaho ko sa iba to sa government ka. Pwede may private ka na hospital, may government ka rin. Pwede mga consultant. Pero isang government hospital ka lang. Kaya nga hindi ka nga fully kumbaga, regular worker ka sa private na 8 to 5, ganyan. Lang, yung visiting hours lang, di ba? Di ba, magkiklinik ka sa lala ng 2 hours, 3 hours, di ba? Pwede, kung may pasyente ka, punta ka. Wala. Ganun, private yun. Oo nga, and ang mangyari sa'yo, consultation lang. Kumbaga, tawag ito, consultant, di ba? Pwede mag-admit kung mag-admit sila. Basta isang isang public lang. Hindi ka pwede magdalawang public. Isang public ka lang. Sa private, pwede madami yung kaya. Pwede yung kaya mo.
yung pediatrician na sa mga apo ko, di ba? May St. Luke sila, may ano sila, may ilang ospital hawak na 3. Pero, hours lang. Ang lit na 3 hours lang sila. Halimbawa sa Villarosa, 3 hours lang sila. Ito sa St. Luke's, 3 hours lang. Tapos doon sa isang ano. Basta sa isang araw, schedule. 3 ospital ang pinupuntahan nila. May clinic sila. Pwede yun. Pero kasi ano yun eh, medyo siguraduhin mo marami kang pasyente ka. Kasi ano, Siyempre, nagpapakilala ka pa. Katulad kay Didutsos, ang dami ng pasyente. kasi hindi ka basta-basta sa private, may binabayaran yan sila para makapag-practice sa private. Para makapag? Practice ng private, no? Right to practice, binabayaran yan sila. Oo. Di ba parang nursing? Tapos Kung sila nagbabayad, may required yun na number of patient na mapasok mo or tax na mapasok mo sa hospital para ma-maintain mo yung right to practice mo doon. kaya pala sila na doktora. Doon sa isang clinic nila. Ano sila, 3 doktor. Sa mga hospital, natutunan ko yun dito sa private eh. May right to practice yan, bibilhin mo yan. Or depende kung doon ka na, halimbawa doon ka na nag-residency sa hospital na yun, edi mabilis ka nilang ma-absorb. Pag hindi, bibilhin mo yung right to practice. Tapos, may required number of patients per year na dapat papasok mo sa hospital nila para ma-maintain mo yung practice mo doon. Kasi papalisin ka nila pag wala kang pinapasok ng pasyente. Mismo wala kang pera pinapasok. Ganun. Kaya kung marami yung hospital, kailangan marami kayong pasyente para ma-maintain. Kaya pala yung karamihan right to sa mga practice ganyang mo. ospital ang nagkiklinik dyan, kulat ko ka, Joab. Pediatrician, OB, gynae, no? Siyempre, marami yung sa pasyente. Mga internist, bihira eh. Mga internist, bihira. Mga internist yung Dami yun sila. Dami yun. dami din. Ang marami din yun, mga neuro, no? Dami din yung sila pasyente. Neuro, sakto lang. Di ka naman dami pasyente nila. Pero toxic pasyente nila. Cardio. Dami din, cardio. Ito yung mga high blood, cardio. Tsaka yung, ano doktor ba yung sa ano, boy? Sa cholesterol, sa diabetic, yung ganyan. Cardio na rin yan. Cardio na rin yan. Diabetic. Sa endo yung diabetic. Endo? Endocrinologist. Pati hagdanan, map mo. So guys, tapos na tayo nag-almusal. Saan ko yung kape? Ha? Ba't lagi na eh? 3 in 1 ba? Barako. 3 in 1. Barako. Ano pure? Ibot ka na ng gatas? Oo, naglatas ako. Nandun nagpakulo si tito mo doon sa maliit na kaserola. Bako, di ba? Thank you for watching. Maglilinis na ako.